Subaybayan nyo na lang po, sundan ang ating episode kung gusto nyong matutunan ang paggawa ng kesong puti. Cheers, Insan! Cheers! Sarap. Creamy. Creamy siya. So ngayon, kasama natin ang quality control, si Miss Jamel Solis po. Ayan. So, ma'am, kwento mo naman sa amin, paano yung process? Nag-start tayo kanina nung receiving, nung galing sa farm. Ano po yung first step na ginagawa natin dito? Actually, from farm, hire-receive namin yung gatas dito sa processing plant. And kinukuha na namin siya ng temperature ng hindi tataas ng 31 degrees. Tapos, tinetest namin sila ng APT para malaman kung anong class ng gatas nila. So, class A, class B. Class A, good. Yung B, considered good din. Yung C is reject na po. And binababad din po namin siya sa cold water para hindi po bumaba yung temperature at hindi ma-affect yung temp ng gatas. Ayan. Yung nabanggit mo, ma'am, Class A, ano ba yung itsura ng Class A? Paano siya nakakategorize na Class A? Yung Class A po kasi, pag pinagsama natin sila sa alcohol tsaka sa milk, wala siyang makikitang clot na milk. So, malinis po siyang tignan. So, pag B naman po, may mga spot-spot, pero hindi siya clotted. So, yung clot, yung mismo yung parang nagbubuo-buo? Yes po, yun po ay ang Class C. So, reject na po siya sa amin. So, yan po ang classification pala. And may napansin din ako, pagka receive ninyo, kinikilo nyo. Yes po, para alam din po namin kung magkano po yung babayaran sa farmer. Ayan, so yung na-harvest kanina, nakailang kilos ba yun o liters? Nagre-range po tayo everyday ng 90 to 100. 90 to 100 Yes liters ang ating produce ng kada farmer na dinadala dito. Ang farmer po, depende po sa nakukuha nilang gatas. So, after naman nating i-receive dun sa nakilo na, nabayaran na si farmer, ano naman yung susunod na step? So, yun po, pinapak na po natin siya and then sa freezer na. Yung pag po tayo ay nagpa-process, fresh harvest po talaga yung ginagamit namin. Hindi po kami gumagamit ng frozen na gatas. Napansin ko, bago nyo ilagay sa ref, parang chinichill nyo pa. Yes ano po, yung reason para bakit? hindi po bumaba yung temperature ng gatas. I see. Tapos may nabanggit si ma'am kanina, parang nag-green daw yung gatas pagka mabilis ipinasok sa fridge nang hindi na-chichil. Sa nag-green naman po na gatas, yun po ay pag po nag-green, kasi wala pa pong study na kung bakit po nag-green ang gatas. Sa farmers, sa kanila, yun po ay dahil sa kinakain na damo. Yung fresh na damo po na kinokonsume ng kalabaw. And then, so next step is diretso na sa processing ng Yes po. marami kayong produkto ata dito. Ang pinaka inyong superstar na product dito ay ang kesong puti. Kesong puti po. Tapos meron pa kayong iba? Meron din po kaming fresh milk, choco milk, at saka po pastillas. Yun, pastillas. Kilala ang Laguna sa pastillas. Pag sumakay kayo ng bus, yan, laging inaalok, no? Lalo na pag Pasko. Yes. May mga steps po tayo. Subaybayan nyo na lang po, sundan ang ating episode kung gusto nyong matutunan ang paggawa ng kesong puti. Ilang liter ang ating gagawin na kesong puti for demonstration? 5 liters po ang ginawa pong kesong puti. 5 liters. Ayan. So ngayon, yung proseso naman ng kesong puti, paano ginagawa? Yung sa kesong puti naman po, pinapasteurize muna namin yung kalabaw para ma-lessen yung bacteria ng raw milk. So ilalagay na natin siya sa kawaling may tubig. Tanggalan ko na ng takip kasi tinetemperature po siya. Kailangan hanggang 72 degree lang po siya. So mag-aantay po tayo ng mga ilang minutes. Ano ba yung next step natin? Pwede na pong ihalo yung asin sa milk. Gano'n po karaming asin yan? 95 grams po. Yan, sa 5 kilos na. Sa 5 kilos po na milk.
Then hahalo-haluin po para ma-dissolve yung asin natin. Hindi po kukulo yan. Itetemp lang po natin siya hanggang sa mag-reach ng 72 degrees. Nag-prepare na din po kami dito ng 5 ml na water. Tapos po lalagyan na po natin ng 1 scoop ng rennet. Apo, rennet po siya. Hindi po dapat punong-puno yung scoop kasi may tendency po na pumait yung keso. Haluin lang po natin hanggang sa ma-dissolve yung rennet. Yan po. I-leave muna po natin siya dyan ng 71. Ayan po. Okay Nag-reach na po ng 72. Kukunin po natin siya. So, hanguin na agad pag 72. Opo. Dadali naman po siya natin dito. Papalamigin naman po. Ano po yan? May ice o room temperature lang? Opo. May ice po siya. May ice yung Kasi kailangan po natin siyang mapalamig Hanggang 42. hanggang 42 po. 42 naman. Opo. So, bakit po yung unang step natin kailangan painitin ng 72 degrees? Para po ma-pasteurize yung milk, tapos po para ma-lessen din yung bacteria na meron sa raw milk. Feeds. Opo. Ilan degrees na yun so far? 52 po. 52. Yan, 42 na. Yan po. Sunod na step. Hahanguin po natin siya. Then, konting halo lang po. Ilalagay na po natin yung rennet natin. Then, leave po muna natin siya. Tatakpan po muna. Tapos, iitayin po natin siyang mabuo. Mga ilang minutes yan. Wala pong exact na ano, basta siguro po mga 20 minutes. Since maunti lang naman din po siya. After 20 minutes, nakita naman natin parang naging taho na yung itsura ng ating gatas no, na fresh at medyo parang jello siya, shaky. So hiniwa-hiwa ni ma'am at naging ang texture niya is mapahahalin tulad natin sa tofu or yung taho. At after nun, ililid pa rin daw o close yung lid, iiwanan pa siya ng another 10 minutes naman. Tingnan natin later kung ano magiging itsura niya. Yan po, lumabas na po yung tray niya. Pagka po ganyan may mga tubig na, i-drain, pwede na po natin siyang i-drain. Yan po. Magtaho talaga, ano? Opo. Hawakan ko na. So ano pong next step naman yan after? Yan po, ililive po natin siya ng 1 hour. 1 hour. Opo. Usually po, pag marami ay 1.5 po. Since, Hindi na kailangan i-press. Hindi na po. Since kakaunti lang naman po siya, 1 hour lang po ang ano. Magdi-drain lang siya. Opo, kusa na po siyang takpan lang po natin para hindi na.
Keso na po Yan siya. na po ang finished product. Yes po. Ipapackaging na lang po natin. Saan nyo ikakati pa rin? Doon po. Doon na po. Okay. Sige ma'am, buhatin nyo ma'am. Yan na ang Finished product. Ito na po ang kesong puti. Yes po. Ano naman ang next step natin, ma'am? Ngayon po, ikakat na natin ang keso for 250 grams po. Yan. Magkano naman ang kesong puti? Ang 250 grams po natin ay 100 po. 100 pesos. 100 pesos po. So, kung gusto nyo bumili, paano sila naman makakabili kung tiga San Pedro Laguna, tiga Manila? Meron naman po kaming Facebook page. Ayan. Tsaka meron po kaming number, cell number po. Ayan. So, ilalagay na lang po namin sa description. Pero ano po pangalan ng page nyo? Magdalena Agriculture Cooperative po. Ayan. Sila po ay isang cooperative. Cooperative po. At currently, meron silang 16 farmers, no? Opo. Na nagpo-produce ng gatas na dito binabagsak. Yes po. At syempre, titikpan natin. Ayan. Kumuha ka na rin, sasabayan mo kong kumain. Cheers, Insan. Yes. Sarap. Sarap. Creamy. Creamy siya. Yan. Napakasarap. Yun nga, napaka-fresh po nito, no? Na galing po talaga sa farm. Kanina, dinire-diretso po dito, na-process na po kagad ng ilang oras lang po. Ayun na po yung pinaka-final po. Pag natikman niyo po, napakasarap po. Yan. So, mas masarap to pag may pandesal. Tara, may tayo pandesal, Insan. Pandesal na lang, kulang. Ma'am, pagka sinabing kesong puti ng Magdalena, ng inyong kooperatiba, paano nyo i-describe ang kesong puti ninyo pagdating sa lasa, sa texture? Masarap. Masarap. Siyempre, di ba masarap? At pagdating Creamy. Creamy. Sa ibang mga kesong puti ba, hindi creamy o creamy din? Creamy din naman po, pero meron po tayo kasing iba't ibang procedure na sinusunod. Soft texture naman po talaga ang keso. Ang kesong puti. Tapos medyo Opo. parang jello siya pag ginagalaw-galaw. Yes po, mo, para ano. pong taho. Ang expiration date po niya is nagre-range ng 2 weeks po. 2 weeks. At I'm sure yung isang tumbler na 250 grams, worth 100 pesos, tatagal lang siguro ng 2 araw yan sa mga yes bumibili. po. O maybe isang araw lang kasi napakasarap kumain ng pandesal ngayon na mainit, lalo na tag-ulan. Tag-ulan. Ayan, ma'am, thank you so much Thank sa you po. pagbabahagi ng kaalaman. Simpleng-simple lang pala ang steps. Kain ako ng kesong puti noon. Hindi ko alam na napakasimple lang palang siyang gawin. Hintayin mo lang talaga kung bultuhan ang gawa, Opo. medyo mahaba ang paghihintay. Yes po. Agree ka ba sa agree? Yes, agree na agree sa agree. Approve.